Unang sona ni President BBM, pinaghahandaan na. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell para magiging updated ka sa susunod na mga video. Pinapanukala ni Party List House of Representative Ron Salo na Tagalog ang gagamiting lingwahe ni President BBM sa unang suna nito. Magandang araw or gabi sa ating pong mga kababayan dito at sa abroad. Ang ating pong pag-uusapan ay ito pong para sa akin magandang panukala ito or suggestion po ng isang kongresista. Alam niyo kung ano po ito? Kanya pong hinihiling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itong kanyang unang State of the Nation address ay magtagalog daw ang ating Pangulo. Well, paano ko ating papaliwanag ito kung anong kabutihan nito at palagay ko hindi masama. Kaya kailangang ipaliwanag. Ang pag-uusapan natin, una, na State of the Nation Address or SONA ng ating Pangulo. Ito po ay gagawin sa July 25 sa ating Kongreso. Live ito nationwide, worldwide kasi nasa social media, television at radyo ang SONA ng Pangulo. Ang nagpapanukala po na gawin daw pong Tagalog ang lingwahe sa SONA ng ating Pangulo ay walang iba kung hindi si Kabayan Party List, okay? Ron Salo. By the way, kung di ako nagkakamali, pangatlong term na ito niya as congressman ng Party List. Isa itong abogado, vice chairman ng Committee of the House of Representatives, Committee ng House of Representatives nga po ng Public Information. Ibig sabihin, vice chairman ng Committee on Public Information. Ayan, nung nakaraang Congress. Okay. Well, timing po itong pag-usapan dahil nga po next week na sa Monday na po yung SONA ng ating Pangulo at ngayon po ay patuloy na pinaghahandaan ito ng ating Pangulo at ng mga membro ng gabinete. Kung gagamitin po ang lingwahe ng Pilipino, Tagalog, ay palagay ko'y makakabuti ito sa lahat ng Pilipino. Hindi lang doon sa 31.5 million nang naglagay sa kanyang kapangyarihan bilang Pangulo, pang-17 President ng Republika ng Pilipinas. Okay? Kasi pag nagtagalog siya, lahat ng simpleng mamamayang Pilipino maintindihan ang laman ng SONA, ng ulat sa bayan or hihilingin niya sa taong bayan. Yan po ang ibig sabihin ng SONA. Mag-report sa bayan at gawin niya at hilingin niya ang suporta sa kanyang mga programa. Maganda po itong sinasabing ito ng mababatas. At kahit na ang Pilipino may kanya-kanyang lingwahe, Luzon, Visayas, Mindanao, pero majority ng mga Pilipino, siyempre, ay marunong at nakakaintindi ng Tagalog. Kaya palagay ko, mas okay ito. Kaya ko ito sinasabi dahil baka naman sabihin ng ibang kababayan natin na may karapatan naman sila, baka hindi namin maintindihan yan, mag-Bisaya na rin kaya, or mag-Ilocano, o kung anumang lingwahe. Okay. Pero ngayon, ang pinag-uusapan dito ay suggestion po ng kongresista mag-Tagalog. Kaya yun ang ating pinag-uusapan. Anong puntingin nyo rito? Papabor ba sa lahat ng Pilipino, majority ng Pilipino talaga, na mag-Tagalog ang ating Pangulo? Para higit niyang maiparating at maintindihan ng taong bayan ang kanyang gustong mangyari sa unang taon ng kanyang administration. By the way, ang unang SONA ay di nga ho nakapaloob kung ano ang kanyang gagawin sa buong taon. Kaya kung kanyang may papaliwanag sa Tagalog, mas maintindihan ng mga farmers, ng driver, magsasaka, at simpleng mamamayan. Totoo naman yun. Kung yung mga gugunita, si Pangulong Marcos ngayon, dating tawagin natin BBM lang, Sara Duterte tandem, parehas sila nagtatagalog sa kanilang mga kampanya sa Luzon, Visayas, Mindanao. Paminsan-minsan nag-Ilocano. Paminsan-minsan nagbibisaya naman si Sara, Vice President. Pero patok Kanyang makikita magugunita ay halos lahat ng kailang mga rally all over the Philippines talagang dinudumog ng mga tao. Dahil Tagalog ang speech niya, madaling intindihin at naunawaan ng masang Pilipino. Umulan, umaraw, nandyan ang
followers, supporters. Siguro, itong unang zonang ito, palagay ko, mas maganda rin magtagalog. Yan po ay pwedeng ipakiusap ng taong bayan. Kaya nga aking tinatopic ngayon, pinag-uusapan natin dito sa vlog na ito, sa channel na ito, ay para ang mga taong bayan ay mag-participate din. At pag nakarating sa Pangulo, na majority ng mga Pilipino ay nakikiusap at gustong Tagalog ang gamitin para maintindihan nila, malay nyo, pagbigyan kayo, ay di okay na okay. Ngayon, sasabihin yung iba paano naman yung mga diplomat, o mga ambassador, mga guest, mga mayayamang sektor na hirap sa Tagalog na makikinig at pupunta doon sa zona? Well, nandun na tayo, mahirapan sila. Pero kung Pilipino sila, lalo na yung mga Pilipino business sector o anumang grupo na Pilipino pa rin sila, alam nila ang Tagalog. Well, kung hindi maintindihan ng mga diplomat, abay di gumawa sila ng paraan kung paano nila maintindihan yung lingwaheng Pilipino. Huwag nating kalimutan, sa ibang bansa, wala silang pakialam kung hindi alam ng international ang kanilang lingwahe. Sa China, South Korea, Japan, di ba? Pagka sila nagsasalita, lingwahe nila ang kanilang ginagamit. Di ba? Kung hindi alam ng West Country ang kanilang pinag-usapan, abay problema nila yun. Basta ginagamit ng mga Japanese authorities, Chinese authorities, Singapore at iba pa, maging kung ano pa mga bansa dyan, tulad sa Arab country or sa Europe, ginagamit nila lingwahe nila. Okay naman Kasi ang kanilang pinaglilingkuran ay ang kanilang mga mamayan, palagay ko hindi masamang gawin ni Pangulong Marcos. At ito ay isang magiging magandang record. Kasi ang nakaraang mga naging Pangulo at kanilang marami mga zona, bihirang-bihira ang Tagalog. Marami talaga ay hindi maintindihan lalo na pagka legal and technical term. Talaga hindi maintindihan ng simpleng tao yon. Kung tatagalogin mo, abay makakaintindihan talaga. Yung hinihikayat at programa ni Pangulong Marcos na unity o pagkakaisa, pag tinagalog mo ang ibig sabihin nito at ano ang iyong programa, maintindihan ng masang Pilipino. Sigurado makukuha mo yan. Pero kung ang panawagan ay pagkakaisa, tapos pagka nga naman nagsalita ang Pangulo hindi alam ng mga simpleng mamamayan, paano nga naman sila susuporta? Paano sila tutulong? So, timing po itong isyong ito. Kayo po na mga nanonood, nakikinig dito at sa abroad, hindi masama na ipagmalaki natin, pangatawanan, ang salitang Tagalog dahil tayo po ay Pilipino. After all, ang Pangulo ng ating bansa ay Pangulo ng mga Pilipino. Hindi ito Pangulo ng hindi nakakaintindi ng Tagalog. Malinaw naman yun. Okay? Di ba? Kaya palagay ko, hindi masama. Total, hindi naman hirap magtagalog ang Pangulo. Doon sa mga dating naging Pangulo natin, dating Pangulong Duterte, hirap siya magtagalog kasi Bisaya siya, di ba? Pero si Pangulong Marcos, kahit na Ilocano, pero matatas magtagalog, kaya palagay ko kakayanin. Ang ganda nitong ideyang ito ni Congressman Ron Salo. At pag pinakinggan ng Malacanang ito, di okay. Kaya itong natitirang ilang araw, bago yung aktual na zona, palagay ko hindi masamang magsalita, manghikayat ang mga Pilipino na pakinggan ang isyong ito or magtagalog para higit na maintindihan. Ang ganda hong topic nito. Pangmasa, pang-Pilipino talaga. Hindi pang-kapitalista, hindi kung dayuhan. Masang Pilipino. Kung yung mga gunita ang 31.5 million, majority dyan, masang Pilipino, driver, farmers, laborer, at kung ano pang masang Pilipino ang nandyan po, totoo naman yun. Okay? So, abangan po ninyo.